what you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. No, Mr. President, pinilit ninyo kami. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi yan nakayanan. Ngayon na lang may nakuunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko, baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basihan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya di ba? Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari dyan, ang daming nang pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahalanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you. About po dun sa statement ni President Duterte last night sa drugs, sa People's Initiative. And urging you to resign. Resign po. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, it has to affect
Yung kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinapabayaan itong mga nagiging problema. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... I won't even dignify myself. Report. Thank you. Thank you, sir.